Ang mundo ng choppers. So, alam nyo ang chopper, kaya tinawag na chopper is chop chop, chop chop, chinap chop. Kasi nung unang after World War II, ang daming mga libu-libong motor ang pinadala sa gera para sa war efforts, no? These bikes are from Indian manufacturer and Harley Davidson. So pagkatapos noon, shinip back yung mga motor para dahil tapos na nga ang gera, shinip back at ginawang surplus. Murang-mura dahil syempre wala nang paggagamitan dahil sobrang dami. Kinuha rin to ng mga war veteran, no? Kinuha din nila ito at chinap-chop. Kasi syempre pagka military use, maraming canisters, maraming lalagyan, no? Maraming hindi kailangan. So medyo mabigat. Ang ginawa nila, chinap-chop nila, binawasan hanggang sa tinanggal na nila pati mga side mirror and signal lights and tapalodo, no? Yung bobber tawag nila, bobsin. So ngayon, ito namang chopper world, iba naman ang style nila. Ang style nila is just to look cool. Hindi kagaya nung iba, kagaya ng mga cafe racers or trackers or scramblers, no? So scrambler, lalagyan ng high pipes at lalagyan ng mga dirt tires, no? So that's the scrambler and tracker. Tapos ito namang cafe racer is for speed. Bababa nila yung manibela sa harap, kapantay ng tank para mag-aerodynamic sila, no? Of course, strip down din. Pero meron naman tinatawag na specials, kagaya ng special yung diskarte mo na lahat, no? Bahala ka na, bahala na si Batman. Mini-mix and match mo na yung mga pyesa ng iba-ibang klaseng motor. Pero tandaan nyo, nung after World War II, iba pa ang itsura ng mga motor. Ang mga motor ay parang bisikleta, no? Wala pa silang masyadong suspension, no? Handling and the vibration. Kaya ang sabi nga nila ibang breed ang mga naunang nagmotor, ibang klaseng mga nilalang, no? Tatakbo sila ng mahigit na 160 kilometers per hour sa ganyang mga motor. Sa ganyang mga motor na parang bisikleta. So, nung dumating na yung chopper scene, ginawa nila is yung rake, pinababa nila yung mga gulong, no? Tandaan nyo yung, ayan, mga sa track racing yan, no? Track racing nakababa, parang mga cafe racer, no? Binababa nila yung upuan, tapos yung rake, tapos yung fork, napakahaba, no? So, nangyayari, yan, bobber scene. Yung bobber scene naman is tatanggalin kagad yung tapalodo sa harap. As you can see, maraming tanggalan tapalodo. Just to look cool, no? Look cool and sabi nila, save a little weight. Oh, save a little weight, but gramo lang yun. Pero tignan nyo naman. Ang sabi nga nila, magcha-chopper ka, tapos inconvenience, no? Sabihin, try nyo magtanggal ng tapalodo sa harap, malalaman nyo yung ibig sabihin. Ang hirap ng walang tapalodo sa harap, tumatalsik talaga yung putik sa rider, no? Sa mukha ng rider, kaya ang napakahirap. Pero just to look cool, tinatanggal nila yon. So that's the bobber scene. Kasi the main point of the chopper scene is just to look cool, no? Ayan na, ito na yung mga forks na nauuso minsan. Tsaka tandaan nyo, yung mga nagsimula na mga flashy paint jobs, mga Latino, mga blacks, yan, syempre nung time na yan, merong silang, alam mo na, merong racism na nangyayari. Ayaw nilang sasabihin magagaling ang mga blacks, no? Kaya binubura nila. Pero sa kanila talaga nagsimula yung mga paint jobs na napakaganda, yung mga stainless chrome, mga high-rise ape hangers, ayan, and mga scene. Tapos ito naman yung cafe racer style na ganyan, nakatuck in ka, no? So anything goes, no? Para magkaroon lang ng individuality. Ito naman yung mga long forks ni Sugar Bear, no? Ang nangyari kasi dyan, yung daw Model T, pumasok yung Model T, tas may mga pyesa ang Model T na mga rigid iron bars na napakagandang gawing forks, no? Kaya ang ginawa nila, kinabit nila sa isang motor para humaba kasi matibay naman siya. Ayan.
So, itong mga chopper scenes ay hindi naman talaga yan made to be fast. Pero alam naman natin na mabibilis sila. Pero hindi talaga. Galing talaga sila sa hot rod scene. Ayan o. Kasi nung time na yun, may mga coaching ginawang hot rod. So, nangyari, ginawa nila ng counterpart sa choppers. Kaya nagkaroon ng combination ng hot rod and chopper scene. Yan ang mga original kasi. Ayan, mga hardcore. Pag sinabi kasi mga choppers, hardcore people yan, yung mga embracing nature. Hanggang ngayon naman totoo naman na talagang ibang-iba ang mga nakamotor. Eto, yung Wild One, the Wild One. Panoorin nyo yan. Diyan nagsimula lahat ng culture ng mga choppers and customizing, the Wild One. Yan ang mga ina-idol ng mga tao ngayon. Pag napanood nyo yan, napanood ko na yan tignan nyo sa YouTube, meron. Kakaiba talaga, napaka old fashioned ng pelikula, black and white, tapos yung mga scenes nila talagang dyan nila kinukuha yung mga pati salita nung dialogue nung sa pelikula. Hanggang ngayon ginagamit ng mga tao, sa Wild One. And meron pang isa coming up, yung isa pang movie na dapat yung panoorin. So, ang nangyari talaga sa chopping, anything goes, para magpapansin sa mga shows and everything, Tapos, nagkakatalo pa rin yan sa craftsmanship ng builder. So, sino-showcase pa rin yung craftsmanship ng builder. Pero, syempre, pati na rin yung style, Yung, kumbaga, panindigan mo yung style mo. Hanggat sa ginaya na nga yan ng mga manufacturer ng bisikleta. Tignan nyo yan, Tignan niyan, chopper bike yan Ginaya na ng manufacturer kasi nga nauso. So ito, ayan, nakikita nyo pati yung tangke, yung teardrops. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung galing sa sasakyan. Which is unknowingly ginagawa ko pala. 'Di ba sabi ko sa inyo, bumibili ako ng sasakyan na mura. China-chop-chop ko to become motorcycle parts. So magandang idea. Tingnan mo, merong era na naging pahabaan na ng tinidor at yung rake na. Eto, may kinalaman talaga sila, mga Latino, sa mga nangyayari na yan. Tapos, mga butterfly. Eto, yung sa pelikulang Easy Rider, isa sa mga pinakasikat na chopper yan. Hanggang ngayon, sa balat ng lupa. Dahil sa pelikulang Easy Rider. Pero may isang kwento pala dyan na ang sumuporta dun sa sa kwento ng Easy Rider, which is isa pang iconic film ng mga chopper people. Panoorin nyo rin yan, meron din sa YouTube nun. Dalawang motor yun sina Fonda, mga sikat na artista noong panahon, tsaka si Hopper, si Dennis Hopper ba yun? Yun yung kontrabida sa sa pelikulang Speed. Yung kontrabida. Kaya naalala ko siya. Pero magaling na artista, Diyan sila. Maganda yung concept nila. Kunwari, yung pelikula, traveling the country. Not on horses, but on motorcycles. Yung modern horse, parang lagalag din sila, Parang tatakas-takas sila, So, nakamotor sila. Tapos, chinyap-chap nila na ganun. Ang matindi nito, ang gumawa nun, ay mga blacks. Mga black people ang gumawa nun. Kaya lang, ayaw na nilang paalala yun. Dahil nung time na yun, talagang meron ngang discrimination sa blacks nun. Kaya ayaw nilang isama. Kaya lang, to daw si Chopper Master Jesse James. Kung kilala na si Jesse James, magaling gumawa yun. May mga laruan pa nga yun. May mga laruang motor. Tin-rock down niya tong dalawang gumawa ng Easy Rider bikes, yung Captain America at saka si Billy bike. Tsaka kung maititindi niya yung Billy bike, eto si Arlen Ness ang gumawa na yan, Untouchable. Tignan niyo kung paano tumira si Arlen Ness. Tandaan niyo yung pangalan ni Arlen, isa pa yan sa mga chopper gods. Arlen, ibang klase. Kung sa metikuloso gumagamit siya ng gold, ng chrome, and akala mo steampunk era na parang art talaga siya. Tapos pumasok pa to
pumasok pa yung magazine, tapos pumasok pa yung pelikulang Easy Rider. Ayan yung Captain America, tsaka yung Billy Bike sa tabi, oh, kung saan ang galing yung mga flame jobs. So, alam nyo na, dyan ang galing yung mga aesthetics na teardrops, no? And, ayan, si Billy Bike, so, flame jobs and the flag, no? Siya yun sa Easy Rider. Sila yung dalawa na nag-tour ng panoorin nyo para maintindihan nyo, medyo luma nga lang yung pelikula. Etong dalawan to, sina Cliff, Sunny, no? Yan ang mga gumawa, kaya lang ayaw na nilang sabihin, pero silang gumawa. Tsaka si Hardy, si Cliff tsaka si Hardy, yan ang mga gumawa. Kaya lang ayaw na nila, gusto nilang burahin sa history. Pero maintindihan mo naman ng time na yun, di ba? Baka walang manood na puti dahil nga may involvement yung mga hindi nila kakulay, sadly. Pero alam naman natin magagaling sila, no? Ayan. So hanggang ngayon sinasabi nila he created these bikes, pero siyempre argumento pa rin, sino ba talaga ang gumawa ng bike, yung nag-design o yung tumira? Kasi sino ba nagbayad ng bike na yan, no? Hindi mo naman pwedeng sabihin ginawa ng karpentero, ewan ko, ako nag-design, bawal ako nag-design ng bahay. Yung carpenter ba ang may credit doon, di ba? Parang hindi ko maintindihan, Syempre ako rin magbabayad ng ano. Pero yun ang pinipilit nila sa history, pero bahala na kayo kung basta itong tao na to ang gumawa niyan. Yung tao na yan ang gumawa ng bike na yan. Ito si Jesse James. Ayun, mga tiradang Jesse James. Oh, di ba? Pero common pa rin yung nakikita nyo yung single seater, tapos eto naman yung ano bang tawag ditong sopa na to? Ito na yung mga Springer forks. Ang tawag nila Springer forks, no? Kaya yun, nung time na yun, pagkatapos daw nun, yung mga manufacturer gumagaya na, nilalagyan na nila ng high-rise handlebars, no? Suzuki's, ganyan, naggayaan na sila. Ito lang talagang fork na ang haba, medyo hindi talaga magte-take off. Unang-una, delikado. Hindi siya papayagan talaga. Delikado siya, Sobrang haba, Pahabaan sila niyan, Unang-una, yung turning radius niyan, ang laki. Subukan yung magganyan. Meron ako niyan, Yung bisikleta, ang hirap. Ang hirap mag-turn. Pero talaga namang takaw tingin talaga. Pagtitinginan ka talaga, no, sa kali, kahit saan magpunta. Hanggang ngayon yung bike ko na yun, dinagdagan ko lang yata ng usually dinadagdagan ko ng 16 inches. 16 inches lang yun. 16 inches lang yun. Pero ang balita dito, as far as 4 feet. 4 feet daw dinadagdag nila. Ayan, So nung lumabas tong show na to na American Chopper, kasi yung Orange County is nag-aaway-away silang pamilya, 'di ba? Silang tatlo nag-aaway-away. So nag-open ng reality TV in general, no? Gusto nila may nag-aaway. Orange County raw sumikat dahil sa away. Sa negative, hanggang ngayon naman nakikita niyo sa social media, pag may aksidente, may disgrasya, may minamalas, may nasasaktan, yun ang gustong panoorin ng mga tao. Ganun nangyari sa Orange County Choppers. Yung away nila ang nag-boost. Yun nga lang, diyan nagsimula lahat ng modern day designers ngayon. Nagsimula, yan ang inabutan nila. Yung mga modern day chopper designers, including me, naabutan ko sila. Yan, Spider Bike, diyan sila nagsimula. Maganda rin naman kaya lang tumaas ang kilay ng mga original chopper enthusiast, no? Yung talagang old timer. Sabi niya, hindi yan ng chopper, hindi yan ang inabutan namin. Naging grotesque style, naging team na, tas ginawa ng negosyo, pinagkaperahan. So yan ang napansin nila, pinagkaperahan na talaga yung chopper scene. Pero actually hindi yan, kasi ang gusto talaga ng mga chopper people is gusto lang mag-express ng kanilang mga saloobin, no? Saloobin. Gusto lang mag-express. So, yun ang gusto nila. Parang it's an art, no? So, hindi yung ginagawang pagkaperahan. Pero ang daming yumaman diyan, including Jesse James, yan.
hanggang ngayon kumukubra pa rin. Kaya lang napansin nila ngayon time na to, present day, few and far between na mga grupo ng choppers. Totoo naman wala kang makitang talagang mga hardcore choppers na ngayon, maliban sa kala Angel ng Lasangan, ganyan. Pero konting-konti lang, bihirang-bihira. Hindi ko malaman kung baka mahal ba ganun, mahal ba ang setup niyan, o sinisita ba ng LTO, mahirap i-rehistro, no? Maraming ganun, kasi yung sa akin ganun ang problema ko tuwing nagpaparehistro ko, kailangan balik ko yung dating mga pyesa, no? Kailangan ibalik ko. So medyo tsaka syempre mainit sa kalye yan alam nila na pinaggagawa mo sa motor mo, ganun, no? Hindi tayo open sa ganun sa kalye, no? Gusto nila, ayaw nila ng art, ayaw nila ng mismong art. Gusto nila sumunod ka ron sa kung ano lang yung ginawa ng manufacturer. Naalala nyo yung pati tire size, di ba, hinuhuli? Eto, si Indian Larry, ang idol ko. Yan ang pinaka-paborito kong bike. Yung kay Indian Larry, yung kay Grease Monkey. Yan ang pinaka-paborito kong bike. Eto, kay Shinya Kimura, Neptune. Ang ganda. So, napansin ko, ito palang kay Shinya Kimura na bike, yan pala yung ginaya ni Young sa Lane Split Boulevard. Gustong-gusto ko yung bike na yun. Although kay Indian Larry, yung daily niya yan. So napakalinis, no? Hindi masyadong napakalinis gumawa ni Indian Larry, oh. May libro ko niyan Ang linis niya masyado gumawa. Talagang siya, old school pero perfectionista. Tignan mo yung pagkakatip nung dulo ng pipe, oh. Indian Larry. Ito si Sugar Bear, siyang nag-invento ng mga forks na ganyan, no? So ayan na, marami sila actually. Ito si Arlen yata si Arlen, no? So it's an expression, it's an art, no? Kanya-kanya yan kung anong magustuhan mo. Ito yung untouchable niya ni Arlen. Tignan nyo, kilatisin nyo yung trabahong Arlen-ness, oh. Ito si Easy Rider, yan, ginaya na ng countless times, no? Dahil epic ang design niya. So yun, ganun ang mundo ng chopper. It's an expression, no? It's a movement. Hindi actually para gumana ang buhay mo, kung hindi to look cool. Yun, it's a epitome of cool. So kung mapapanood niyo yung mga pelikula, ginagamit nila yan to epitomize cool, no? Maski yung Terminator, may mga ganyan silang dyan, no? Mga motor na ginagamit sa pelikula. So pagka kailangan maging cool yung character, kailangan may motor. Ayan, bobber yan. O ito yung mga trackers. Ayan, tracker. So ayan, sa Amerika mas marami yung chopper scene, mga show na ganyan. Dito pag sinabing motorcycle show, halo-halo na lahat na. Ito si John Britain, yung ginawa New Zealander na ginawa niya ito sa garahe niya. Britain bike 1000cc. Ito naman yung mga choppers na ang ganda ng mga plating, oh. Tignan niyo yan ang gustong-gusto ko, yung plating. Yan, may mga plate sa gilid, oh. Ginagaya na ngayon yan ng mga Yamaha, yung para bang nag-stand out yung mga plates, oh. 'Di ba? Tapos naging parang background na lang yung iba. So ito, dahil ginamit na sa racing tong mga to, tinaas nila yung pipes, yan, ginaya na rin ng manufacturer, Triumph, tinaas nila yung mga pipes, scrambler, tapos matataas yung bikes, matataas ang clearance. So ginaya na ng modern na yung aesthetics na yun, ginaya na rin ng mga modern manufacturer na para mayroon ding cool effect, no? Cool effect. So tandaan nyo, yung chopper scene is really not for racing. Although lalaki na makina niyan, no? 1000cc yan, 1000cc. Panhead 67 yata to. Panhead 67 yung makina, no? So yun ang kwento ng chopper world. Magandang chopper world. Nga lang medyo magastos at kailangan mo talaga ng pasensya and tracking down this. I remember, nagtatanong-tanong ako ng mga ape hangers na ganyan, ang mamahal. 18,000, 20,000, no? Pero yan ang definite kasi.
definite, tangke, ape hangers, forks. Yan ang nagde-define ng chopper. Yung pagka napalitan mo yung mga yan, lalo na yung manibela at saka yung seat. Pag nagkaroon ka ng single seater, tignan mo pag ang seat mo naging ganyan, yung kakaiba. Ang tank mo naging ganyan, naging custom paint job with gold leafing o silver leafing. Alam na chopper yun, chopper. So yun, be cool, look cool, be the epitome of cool. See you out there. Peace, brothers.